Ang pagpapatuloy. Pagkatapos malunok ng Commander si Serpent, makikita na nga natin ang ating bida na napasama na sa pag-agas ng napakaraming tubig, mga bato at sasakyan. Mula sa isip nito, nahihirapan na itong pigilan ang kanyang paghinga ngunit kailangan niya iyong gawin ng hindi nahihimatay. Ilang segundo pa ang lumipas ay nakarating na ito sa kanilang dapat patunguhan na masasabi nating ang tiyan ng Commander si Serpent. Mula doon ay parang naramdaman na ng ating bida na nakakagalaw na siya dahil sa mahinang pag-agos kaya lumutang na ito at huminga ng sobrang lalim, niluwagan ang kwelyo at umibo-ubo. Habang hingal na hingal pa, nagpapasalamat ito sa pangyayaring nakarating ito sa tiyan ng si Serpent nang hindi nagkakagutay-gutay at madigest. Sa kaunting paglalakad nito, nabahala ito sa dilim ng lugar kaya kinuha nito ang kanyang phone at binuksan ang flashlight, tumingin sa polygit at tumambad sa kanya ang palutang-lutang na mga patay na katawan, mga sasakyan at debris ng sinakmal nitong tulay. Napangiti na lang ito sa nakikita at napamura. Habang pinagmamasdan ang paligid ay may nakita itong lumulutang na bagay, pinuntahan niya iyon dahil kailangan din niya na umahan mula sa tubig at makapagpahinga. Habang tinutungo ang bagay na pwede niyang pagpahingahan. Naiisip niya si Jungyok dahil may pa-companion pa daw nalalaman iyong siraulong iyon. Ngunit napapatanong ito sa sarili dahil baka daw ang ginawa ni Jungyok sa kanya ay isang test para mapatunayan niya ang halaga niya sa kanya bilang kakampi. Sa loob-loob ni Dokja, naiintindihan naman daw niya kung bakit nagawa sa kanya iyon ni Jungyok. Dahil hindi na siya nagkaroon ng totoong kakampi simula nang mabigo ito sa una niyang round. Ang pagiging regressor. Siya ay napakalakas at ginagalang ng mga tao bilang kanilang tagapagligtas. Dahil doon, ginawa niya ang nararapat ng mag-isa. Para sa kanya, ang lahat ng tao ay kakampi niya o kaya naman ay kaaway. Kaya naman naniniwala siya na ang kasalukuyan niyang kinaroroonan ay isang pagsubok sa kanya ng lalaking iyon. Gusto niyang patunayan ko ang sarili ko sa kanya kung gusto ko na ituring niyang kapantay. Pagkatapos noon ay inutos niya sa system na buksan ang message log. Kasunod noon ang paglabas ng mga mensahe tulad ng hindi nito na-clear ang nakaraang senaryo at dumiretso na sa pag-check out. Nagbawas ng 100 coins para sa paggamit ng channel at itong constellation na si Prisoner of the Golden Headband at Demonic Judge of Fire, ay sinasabing sumang-ayon sa kanyang mapanuksong pananalita at nagregalo ng tig 100 coins. Samantalang itong constellation na si Secretive Plotter ay hindi nagustuhan ang kanya ginawa dahil ang kanyang pananalita daw ay walang kwenta. Pagkatapos basahin ni Dokja ang mga mensahe ay bigla niyang naramdaman ang paggalaw ng si Serpent, kaya naalarma ito at napatayo mula sa pagkakaupo at nasabing. Base daw sa TWSA, ang tiyan ng si Serpent ay nagsisimulang maglabas ng acid. Makalipas ang 3 minuto pagkatapos malunok ang huli nitong biktima, kaya sa madaling salita ay wala na daw itong oras pa. Kasunod noon ang paglabas ng napakaliwanag at mula sa liwanag ay may tumatawa at sinabing. Nagkamali daw ito ng akala sa kanya. Dahil kung kailan naman daw nagsisimula ng maging interesante ang pangyayari ay saka pa ito nabigo. At nasabi na nga ng ating bida ng patanong. Ang Dokay B. Oo, ako nga, ang sabi ng Dokay B. Pero sandali bakit parang hindi ka nag-aalala sa kabila ng iyong sitwasyon, ang dagdag pa ng Dokay B. Dahil daw inaantay niya ito ang sabi ni Dokja. Nagtaka naman doon ang nilalang. Sa isip ni Dokja na mag-aantay lang daw itong si Jungyok dahil hindi lang siya makakaalis sa kinalalagyan niya, kundi pati kukunin niya ang lakas para tumayo bilang kanyang kapareho at wala daw siyang magagawa kundi tanggapin siya bilang kanyang kasamahan. Ano, inaantay mo ako? Ang tanong ng Dokay B sa ating bida. Sumang-ayon naman doon si Dokja dahil meron daw itong coins na kailangang kolektahin sa kanya. Ano coins? Dahil nabigo ako sa senaryo, kailangan mong kunin ang aking coins bilang isang penalty. Ang Dokay B naman nang marinig iyon ay nanlaki ang mga mata na parang nanggagago na naman. Coins ba? Hindi ang iyong buhay? Ang patanong na sabi ng nilalang. Sumagot naman si Dokja. Kung kukunin mo ang aking buhay. Ang penalty para sa pagkabigo sa senaryo ay dapat sinabing kamatayan. Hindi ang makikitang 3 question mark. Hindi ba nito ibig sabihin na merong room para sa negosasyon? Ang patanong na sabi ng ating bida sa Dokay B. Napahalakhak naman doon sa narinig ang Dokay B na nasabi pang interesting. Magaling, napahanga mo ako dahil nagawa mong maisip ang ganyan mula sa napakaliit na pahiwatig na iyon. Walang dudang lahat ng constellations ay nakatingin sa'yo. Gaya ng sinabi mo, pwede mong mabili ang hindi mo nagawang senaryo gamit ang coins. Ang presyo ay 5,000 at 100 coins. Yan ang kabayaran para mailigtas ang iyong ulo. Ang bulalas ng Dokay B sa ating bida. Nang marinig iyon ni Dokja ay agad nitong tiningnan ang kanyang coins.
Nang makita iyon ay nanlumo ito dahil sakto sa 5,100 ang kanyang coins. Nasabi na lamang nito na palabiro din daw pala itong Dokkaebi. At nagreklamo na nga ito sa nilalang na nasabing napakamahal naman daw noon. Ang Dokkaebi naman ay paisi-isi habang lumulutang at sumagot ng, "Kung namamahalan ka di mamatay ka na lang, ginawa na kita ng pabor ayaw mo pa. Kung ayaw mong bayaran di pwede mo na itong tawaging tabla dito at ngayon din mismo." Ang pasimpleng pananakot ng Dokkaebi. "Kung ganun di patayin mo na ako." Ang hamon ng ating bida sa Dokkaebi. Mabilis namang narinig iyon ng Dokkaebi at sa pagkakarinig niyang iyon ay parang umangat ang spirito nito. Kasunod ang pagpapalinaw ng kanyang narinig sa ating bida. "Sabi ko patayin mo na ako," ang tugon ni Dokja habang nakangiti pa. Nang makitang seryoso ang ating bida ay agad itong nag-init at bumalik ang itsura bilang nakakatakot. "Hindi mo kaya hindi ba?" Ang sabi pa ni Dokja. Naisip ni Dokja. Hindi daw siya kayang patayin ng Dokkaebi dahil talaga namang nakakakuha siya ng pansin. Ngayon ang mga constellations ay nagkakagulo na sa excitement dahil sa akin. At kung gusto niya talaga akong patayin, hindi na ito mag-aabala pa na pumunta pa dito para lang makita ako. Napapatawa na lang ang Dokkaebi sa galit nito sa ating bida, at sinabing, "Hey, ano ba ang sinusubukan mong mangyari?" ang tanong nito sa ating bida. At habang gustong-gusto nang manakit nitong Dokkaebi ay sinundan naman ang pananalita nito ng ating bida na sinasabing, "Low-grade Dokkaebi, Biyong." Nang marinig iyon ng Dokkaebi ay parang nabuhusan ito ng malamig na tubig at nanghina. Kasunod ang tanong dito ni Dokja na, "Kumusta naman takbo ng iyong career bilang streamer?" At doon na nga nagbubulyaw itong Dokkaebi habang sinasabing, "Ano, paano mo nalaman ang pangalan ko? Sa tingin ko ay hindi maganda. Ang mga constellation ay madamot pa rin hanggang ngayon hindi ba?" Ang patanong na sabi ni Dokja. Nasabi pa ng Dokkaebi na sino ba daw talaga itong ating bida. Paano ang tao lang na katulad mo ay alam ang ganito? Habang gigil na nga itong Dokkaebi ay may mensahe. Meron daw mga constellations ang naghihinala na sa pagkakakilanlan ng ating bida. At itong si secretive plotter ay kumikinang na ang mga mata sa plano nito. At habang parang basang sisiw nga itong Dokkaebi ay bumulong ang ating bida at sinabing, "Bakit hindi mo muna isarado ang channel mo para tayo ay makapag-usap ng maayos?" Ang sabi ng ating bida habang pang-ising-isi na parang nakauto ng isang bata. At ayun na nga, habang sinasara ng Dokkaebi ang channel nito ay makikita na pati itong poste ng kuryente ay nalunok na ng Commander si Serpent. Pagkatapos ay nagsalita na ang Dokkaebi na masama na talaga ang tingin. "Ayan, okay na, pakinggan na natin ang gusto mong sabihin." Hindi pa nga nakakasagot si Dokja ay nagsalita na ito sa galit. "Paano mo nalaman ang tungkol sa Starstream gayong isa ka lamang tao?" Ang patanong na sabi ng Dokkaebi. Pagkatapos noon ay pinaliwanag na kung ano ang Starstream. Starstream System. Ito ay tinatawag ding Starstream. Ang Starstream ay ang paraan ng pagbo-broadcast ng isang palabas sa buong kalawakan. Ang mga subscribers naman ay ang mga constellation na naninirahan sa iba't ibang galaxy sa malayong lugar. At ang actor ay ang mga tao gaya ng ating bida. Ang mga Dokkaebi naman ay ang mga streamers at nagdudugtong sa dalwa. At nagtuloy na nga sa usapan ng dalwa. Tinagot ni Dokja ang tanong ng Dokkaebi kung bakit niya alam ang Starstream. Tinagot iyon ng ating bida ng, hindi daw iyon ang importante sa ngayon. Habang asar na nakikinig ang Dokkaebi ay nagsalita ulit si Dokja. Tinawag nita ang Dokkaebi sa pangalan nito at sinabing, "Biyong, ayaw mo bang maging Dokkaebi King?" Ang Dokkaebi naman ay nagugulat na lang sa mga pinagsisisabi ng ating bida. "Ayaw mo bang malagpasan ang likes ni Dokgak, o kaya ni Hildal at maging isang best streamer?" ang patanong na mangkahipa ng ating bida. Pagkasabi ng ganun ng ating bida ay agad nito itinaas ang kamay nito na parang gustong kamayan itong Dokkaebi. Habang ginagawa ni Dokja iyon ay sinasabi nito ang pangalan ng Dokkaebi. Kasabay ng pagsabing, "Dokkaebi Biyong, inaalok kita na makipagkontrata ka sa akin at gagawin kitang Dokkaebi King." Nang marinig nga ng Dokkaebi ang mangkahi ng ating bida ay parang nagmukha itong batang naalok sa Jubilee. Hanggang doon na nga po muna ang episode na ito, abangan na lang po ninyo ang kasunod dahil hindi na ko maglalagay ng spoilers. Shoutout na lang sa mga solid viewers ko, Kanchana, thank you sa inyong lahat at mabuhay kayo.